Hello! So, for this video, kung balak ninyong mag-take ng NCLEX-RN soon and hindi pa kayo decided kung saang state kayo kukuha ng eligibility, then this video might help you to decide kung saan. Quick information lang, so kung bago ka dito sa channel ko, I'm Paul. So, I am a Canadian RN at saka US RN din at the same time. And una ako naging US RN sa State of New York. Nag-decide ako kumuha ng eligibility at mag-take ng NCLEX-RN under the State of New York because madali siya. So, pwede niyong gawin DIY and less than around 15,000 pesos lang yung nagastos ko nung time na nag-process ako, which was last year, January 2020. Let's begin. So, merong 3 forms ang kailangan ninyong i-fulfill para sa application ninyo for NYSED. So, merong Form 1, Form 2F, at saka Form 3F. So, take note, merong F yung mga forms ninyo. Especially for Form 2 and 3. 2F at saka 3F. Ang ginawa ko, before ko fill or outan yung 2F at saka 3F na forms, nag-take muna ako ng 2 trainings na requirement ng NYSED. So, NYSED, yun yung New York State Education Department. Ito ang itsura ng infection control training and tinake ko siya sa may New York State Education Department website mismo for $25. Ito naman yung child abuse training ko na tinake ko sa Access Continuing Education website for $30. After ninyo mag-take ng mga required trainings, isa-send sa inyo yung mga certificates ninyo via email. Then, make sure na naka-compile lang yung mga documents ninyo kasi yung mga certificates nyong yun, i-upload ninyo sa may Form 1, which is sa may bandang dulo pa. Now you're done with the required trainings ng NYSED, time for you to fill out yung Form 2F at saka Form 3F. So, isa-isahin natin. So, sa Form 2F, ito yung hanapin ninyo. Kasi since nasa Pilipinas kayo or nag-complete kayo ng BSN program outside the US, ito yung dapat or ito yung dedicated the Form 2F para sa inyo. Form 2F is yung form for foreign nursing education. So, ito yun. Ang kailangan nyo nang gawin is sagutan yung Section 1, then yung Section 2, bahala na yung school ninyo mag-fill out ng mga information na kailangan. Aside from the Form 2F, ang mga additional documents na isinama ng registrar ng school ay yung RLE, yung Related Learning Experience, TOR, Transcript of Records, at saka diploma. So, yung 3 yon na mga nabanggit ko, puro certified true copies yung isinama ng school na ipinadala sa NYSED. Now, let's move to Form 3F. Ang Form 3F, yun yung verification of foreign professional licensure or certification or mas kilala sa tawag na State Board Verification sa PRC. So, Form 3F, ang kailangan nyo lang gawin is sagutan yung Section 1. So, make sure na lahat ng information na hinihingi doon is i-fill out ninyo. Then, yung Section 2, bahala na yung PRC na mag-fulfill at saka mag-complete ng mga documents. Then, sila na yung magpapadala sa New York State Education Department. Here's an important information para dun sa mga nurses na walang local license or nursing graduates na hindi nag-take ng board exam or hindi pumasa ng Philippine Nurse Licensure Exam. Please note na hindi prerequisite na licensed nurse ka sa Pilipinas para makapag-NCLEX-RN sa state ng New York. So meaning to say, regardless kung meron kang license sa Pilipinas or wala kang license sa Pilipinas, as long as graduate ka ng nursing program sa Pilipinas, you can still apply for eligibility to take NCLEX-RN sa State of New York. Itong information na to, specific kung paano ko pinrocess yung Form 3F sa PRC last year. One day process lang siya. So, ang nangyari, punta ko sa PRC as walk-in, tapos dumiretso ako sa window A, doon ako nagbayad ng amount, nakalimutan ko na kung how much, pero yung total gastos ko for state board verification ay less than 3,000 pesos. Kasama na doon yung 2 stamps na ipapabili sa'yo sa may loob na rin mismo ng PRC.
Tapos, after nun, babalik ka sa may window A, papupuntahin ka sa may cashier. After mo sa may cashier, babalik ka ulit sa window A. Pagbalik mo doon sa window A, kailangan mong magbayad ng around 2,000 pesos sa labas. Pupunta ka sa may DHL para doon sa courier fee. Then, after nun, pag may resibo ka na from DHL, babalik ka sa window A. Ganun yung naging sequence ng pag-process ko ng State Board Verification sa PRC. At least during my time last year. So, possible na things have changed. So, try asking information dun sa mga personnel sa loob ng PRC para mag-guide kayo mabuti kasi baka merong update or whatnot, just to be sure. Later on, ipapakita ko sa inyo yung actual timeline ng mga documents ko na na-send and na-receive and yung eligibility plus yung ATT ko na rin isasama ko para meron kayong idea. But for now, let's discuss kung paano nyo sasagutan naman yung Form 1. So, since tapos na kayo sa training, tapos na kayo sa Form 2F, tapos na kayo sa Form 3F, now is the time for you to fill out yung Form 1. Important information kapag magsasagot na kayo ng Form 1 is you need to make sure na makomplete nyo yung pag-fill out ng Form 1 in one sitting. So, ibig sabihin, kailangan matapos nyo siya dire-diretso dahil walang save information or walang save option sa Form 1. Ang mangyayari kapag hindi nyo siya natapos in one sitting, uulit kayo sa pinakaumpisa. So, lahat ng tinype ninyo from start, uulitin ninyo. Dito sa link nyo na to, i-access ang Form 1. So, wala siyang paper form, hindi nyo siya mapiprint. All you need to do is to click yung link, then i-direct niya kayo doon sa online form, and you will need to pay $143 for the application fee. Bago kayo magsagot ng Form 1, make sure na meron na kayong PDF file or scanned copies or JPEG nito mga documents na to. Para hindi na kayo mahirapan mag-upload sa bandang huli ng Form 1. Additional information na kailangan ninyong ma-determine ay kung kailan kayo nag-start at nag-graduate ng elementary at high school. So, ito yung sample email ko sa high school ko kung ano yung mga information na tinanong ko at isinama ko sa Form 1 kasi kailangan yun. After ilang months, weeks ko na-complete yung mga documents ko from Form 2F, 3F, trainings, at saka yung Form 1, dito ako nagpa-follow up email or dito ako nagpa-follow up ng update para sa status na application ko. So, ito yung email. Then, last but not the least, ito na yung actual timeline. Pakita ko na lang sa next screen kung ano yung mga actual dates ko na complete, na send, at saka kung kailan ko na-receive yung eligibility ko, at kung kailan ako nag-receive ng ATT. So, basically, yun yung summary ng application ko for NYSED. So, medyo madali siya for DIY, kayang-kaya nyo rin. Ito ang itsura ng eligibility from NYSED. Kung meron na kayong eligibility, tapos meron na kayong ATT or authorization to test, then pwede na kayong mag-book ng exam date niyo for NCLEX RN. Gusto niyo malaman kung paano ako nag-review for NCLEX RN, meron akong video dito, pwede nyo panoorin. So, yun yung summary kung paano ako nag-process ng DIY NCLEX RN for the state of New York. So, if may questions kayo, ask nyo sa akin, sasagot ako. So, take care and galingan nyo. Bye!